magandang araw po sa inyo lahat. Shout out po sa ating mga subscriber po na mga datihan at saka itong mga bagong pasok sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat at ingat po. Hindi naman ako nakapaglista. Pasensya na kasi na ano ko na daming alibay, no. So hindi, promise sa sunod na naman maglista na naman ako niyan. Promise ko yan. So, napanood ko kasi itong usapan kanina. Kanina ako napanood itong video na to, pero palagay ko noong Friday yato itong na-interview itong si Professor Shelo Magno dito sa programa ni Manong Ted Filon dito at saka ni DJ Chacha. Patungkol ho dito sa ano to, sa pinangako ni Bongbong Marcos na salary increase dito sa mga military ba, mga men and uniform na dagdagan ng sweldo. So mahaba kasing video, hindi ko pwedeng i-upload ito ay sama lahat kasi mahabang video ito. Ay, alam ko naman na hindi rin niyo mapanood ng buo. So kunin ko lang ho itong importante talaga na maintindihan natin na bakit pinangakuan itong ni Marcos itong mga men and uniform na dagdagan ng sweldo na tatlong beses pa itong hinati-hati ito. Tatlong beses ito niya ibigay. Itong January, sa sunod na taon at saka by 2028. Yan yung niya. So ito yung video na pinag-usapan nila ni ipasok ko na itong interview ni Professor Shelo Magno. Ma'am, basahin ko po itong executive order ni Presidente, ha? Opo, ito yung kanyang announcement, di ba? Nito ho nagdaang araw nga na ikinagalak po naman ng ating mga uniformadong tauhan sa gobyerno. And mawalang galang sa kanila, ha? Hindi po tayo tutol sa pagkakaloob ng benepisyo po sa inyo. Ito lang, ang sabi niya, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 General Appropriations Act. Ma'am, nasa budget ba talaga ito? Sa inyong pag-aaral ngayon, kaalaman, ito ho ba'y nakabudget talaga sa NEP nito pong 2026 o ito po'y out of the blue lang na napag-isipan nila? Para pong ang dating dyan sa executive order ay out of the blue, no? Kasi kung yan po ay napondohan, dapat po lilitaw na yan sa budget ng AFP. Pero kung sinasabi ng Presidente na it can be charged against any item. Basahin ko, Mama. Opo. Shall be charged, okay, against any available appropriations. Parang napaka-broad po nung statement na sinasabi na mahanapan ito ng pondo sa 2026 budget, no? Baka gustong i-give up ng Presidente yung confidential and intelligence fund niya para mapondohan itong increase na to. But the problem is, hindi lang po kasi once yung epekto ng mga ganitong increase. Taon-taon na yan na mag-i-increase ang gastusin ng gobyerno. Lahat ng pensyon nag-increase, lahat ng current salary nag-increase. Tapos 3 years pa to. So ang lagay nito ay talagang madadagdagan ng utang ng gobyerno kung i-implement itong executive order ng Pangulo. Opo, pero ma'am, kayo po bilang nag-aaral sa budget, saan ito pwedeng kunin ng Presidente? Kasi ma'am, kung babalikan mo ng panahon po ni Pangulong Digong, yung kanyang announcement na pagdodoble sa sweldo po ng ating mga sundalo at mga pulis, meron pong kaakibat na congressional approval. Naglabas ang Kongreso ng joint resolution, ito pa may bisa ng batas na pinahihintulutan yung pagpopondo sa pangangailangang pinansyal ng itong increase na ito. But this time po, order lang ito ng Presidente. Correct. Saan kaya maaaring kunin to? Hindi po talaga malinaw kung saan kukuhanin ng Pangulo itong pondo na to, no? Hindi rin naman natin siya nakita do sa unfunded appropriations. So sa kasalukuyan po, fina-finalize yung budget for 2026. So baka magiging insertion na naman ito sa BICAM or mapunta sa unfunded appropriation at maghihintay ng additional na pondo para ma-implement ito. O kaya naman ay mangungutang. Pero katulad nga po ng sinabi niyo, Manong Ted, napaka-broad
sunod nung nasa executive order at malinaw na hindi alam ng gobyerno kung saan pakukuhanin ang pondo na to para sa pagtaas ng sweldo ng MUP at pagtaas na rin ng pensyon ng mga retired military. Kaya nga po, habang patuloy ang deliberation pa sana sa budget, dahil hindi pa tapos ito, sana ang Kongreso natin ay magtanong. Kasi malaking issue ito at paulit-ulit na lang sa iba't ibang Kongreso na may nagpa-file ng bill pero hindi lumulusot dahil walang basbas ng executive. Ano yung implikasyon nitong issue na executive order ng Pangulo sa 2026, 2027, 2028 budget? Maganda pong maihabol at maglabas ang Malacanang ng study para maipakita kung ano ang magiging epekto ng kautosan na to. Well, ano kaya ang dahilan niya? Bakit niya bigla itong sinabi ng para bagang sa warnings mismo ng kanyang executive order, wala siyang kasiguraduhan kung saan kukunin ang pera? Parang padalos-dalos, no, Manong Ted? Halatang-halatang may kaba sa Pangulo dahil katulad ng sinabi ko, itong mga salary adjustment na to, ang pension adjustment ay naging very political at nakikita natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na talaga sigurong may pangamba ang Pangulo at gusto niyang mapasigurado ang patuloy na suporta ng military and uniform personnel sa kanya kaya nagkaroon ng adjustment sa salary. Yun lamang ang nakikita kong very obvious reason kung bakit nagkaganito at biglang inihabol. Kasi patapos na ang budget process and then end of the year, biglang magpo-propose ng adjustment ng 3 years at walang malinaw na paglalatag at analysis kung paano ba ang magiging implication nito sa overall fiscal position ng bansa. At Manong Ted, dahil sabi ko nga malaki yung implikasyon niya, nakakalungkot, nakakatakot na ginagawa nila ito at the point na minawarningan na tayo ng mga international financing institutions sa laki ng utang natin at sa deficit natin every year na kinakailangang utangin ng gobyerno para tustusan yung mga budget na ipinapasa taon-taon. So for me, medyo napaka-irresponsible nung ginawa ng Pangulo dahil hindi lang yan irresponsible sa mga mamayan, kundi irresponsible din sa military and uniform personnel kung wala namang garantiya kung saan mapagkukuhanan ng pondo. Itong pinapangako ng Pangulo sa kanila. Okay, so muli po, napakalinaw ng inyong pong paliwanag sa napaka-importanteng isyong pambayan na ito. Ganun pala, no? Kapag ito mga military ba na nag-retired, so halimbawa kakandidato sila ng posisyon sa gobyerno, kung anong posisyon sa gobyerno, halimbawa si Bato de la Rosa, yun ang tinutukoy kanina ni Cielo Magno, na mayroon siyang natatanggap pa na itong pension at saka sweldo pa niya sa pagkasenador. So doble ang kanilang kita. So ganun pala. Ang nito ay laki pala ng kita nila, no? Kasi bukod pa sa pension, mayroon pa silang sweldo sa pagkasenador. At inahalimbawa niya dito sa ibang bansa o kaya sa Amerika, na halimbawa ikaw ay isang retired military, papasok ka sa politika, hindi ka bibigyan ng iyong pensyon. Bali, stop mo na yon kasi may sweldo ka naman. So sa Pilipinas, hindi pala ganun. So, doble nga ang kanilang kita. So halimbawa, ito mga retired general na nandyan ngayon sa gobyerno, halimbawa si Magalong, ganun din. Na mayroon siyang sweldo pagka mayor at mayroon din siyang tinatanggap din ng mga itong pension. Kaya lang, itong mga natin, min and uniform ngayon, ay pinangakuan nga to ni Bongbong Marcos na dagdagan ang kanilang pension, sweldo. So once ang kanilang sweldo ay tataas din ang kanilang pension kapag nag-retired sila. So swerte pala. Tapos, itong mga min and uniform ngayon, wala na nga sila masyadong pakialam ngayon na nangyari dito sa Pilipinas, no. Pasensya na lang din na masabi ko na ito palang ginagastos na budget sa mga kagaya sa kanila, lahat talagang sa gobyerno, gastos lahat sa gobyerno. So wala silang contribution, kaya lang kumpleto ang kanilang benepisyo pag nag-retired sila.
So naintindihan natin yun kasi nga sila mga military. Kaya lang sa panahon ngayon, ang nakikita ko ay unfair din sa mga men and uniform na pinangakuan sila ni Bongbong Marcos ba na taasan ng sweldo. Tapos alam naman nila na ang presidente nag-alok ng ganun na taasan ng sweldo, pero executive order lang ho yun. So, hindi nga alam nitong gobyerno na to ngayon kung saan kukunin yan. Kung kailan na patapos itong budget hearing ngayon, tsaka pa to sinabi ni Bongbong Marcos. So, sabi nga ni Shelo Magno, halata para ito si Bongbong Marcos hindi iwanan nitong mga men and uniform para itong mga men and uniform susuportaan si Bongbong Marcos sa ginawa ni Bongbong Marcos na taasan ng kanilang sweldo. So, sa nakakita nito mga men and uniform, yun ba yun ang gusto ninyo na tabang kayo na dipinsaan ang sambayan ng Pilipino? At itong presidente, alam nyo naman na gaano talaga ang kontrobersyal na hinaharap ngayon at kayo, wala kayong pakialam dito. Dahil ba sa inaalok ng presidente na dagdagan ng sweldo. So, saan ba kinukuha ang inyong sweldo? Sa amin din yan. Kami ang may karapatan pala talaga magsabi sa inyo na magtrabaho kayo ng husto para sa mga sambayan ng Pilipino. Kasi halata naman talaga kahit sino na hindi kayo gumalaw na sawayin itong gobyerno ngayon. Sawayin nyo lang. Hindi yung nagpasawalang kibo lang kayo. Kasi nga kanda utang-utang pala ang Pilipinas dahil din sa mga kasama ang inyong pagpasweldo sa inyong sa inyong pension. 'Di ba parang di maiwasan na kaming mga ordinaryong tao makapagsabi ng ganito. Kasi sa laki ba naman pala ng budget na binibigay sa inyo, kagaya ng mga iba pa yan mga uniforme, mga mga combat shoes ninyo, gobyerno din ho ang nagbabayad niyan. So, ito yung napag-usapan ni Ted Filon nga tungkol nga dito, ordinaryo ka, nagbabayad ka ng SSS, tapos nasa estado ka na ng senior citizen, gusto mo nang kunin yung retirement pay mo o kaya yung pension mo. Kapag nasa serbisyo ka pala, hindi ka pala payagan na makuha mo yon. Kailangan totally na na hindi ka magtatrabaho. So kung ganon, itong mga men and uniform na nagtatrabaho ngayon sa gobyerno, doble pala ang kita ninyo. Ang swerte ninyo, no? Tapos, itong mga ex-general na mayroon silang karapatan din na maghalungkat dito sa gobyerno na ano bang nangyari nito sa natin ngayon. Kaya lang itong mga active hindi pinapakinggan. Masama pa itong mga nagre-retired kasi sila yung nanawagan daw na mag-aklas sa gobyerno. Totoo pa lang may rason sila, sabi ko. May rason sila na magreklamo sa inyong nasa active pa kasi wala kayong pakialam. Kawawa na ang Pilipinas ngayon kung titingnan ninyo. Sawayin ninyo ang inyong naghawak sa inyo kasi ang pangit tingnan sa Pilipinas natin. Nakakahiya na tayo sa ibang bansa. Kung napakinggan ninyo yung interview ni itong si Shelo Magno, ay hindi kayo tablan ng hiya dito. Hindi kayo tablan dito ng konsensya sa inyong sarili dito. Kaya ginawan ko to ng reaction, sabi ko, ganun pala. Ang swerte pala nitong mga to. Kapag isa kang senador, tanggap ka ng pension mo, tanggap ka rin ng sweldo sa pagka senador mo. So, grabe no? Kung talagang para sa bayan ang inyong pagsiservisyo, dapat mayroon kayong doon, i-give up ba? Alin sa, di mo na ako halimbawa, di mo na ako magpapasweldo ngayon o di mo na ako tatanggap ng pension. Sa Amerika nga, ganun daw Hindi ka, kapag nandyan ka sa sa serbisyo na retired ka tapos nagsiservisyo ka, yung pension mo,
hindi yun hindi ibibigay sa yun. Tsaka na yun ibibigay sa kung totally wala ka ng trabaho na inaatupag. Kaya ang corruption sa atin nandyan din pala sa inyo, sa minanyo. Corruption din yan Kasi corruption na legal. Kasi binibigyan kayo ng ganyan, dubli-dubli ang pera na natanggap ninyo. Samantala yung iba dyan, magkano lang ang minimum wage? Naku po, kayo pala ang lalaki ng kita ninyo. Ay nako, Pilipinas.